Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Resonable ang pagtaas ng minimum wage para sa mga manggagawa sa Kalakhang, Maynila ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI. Subalit sinabi ni PCCI President Enonina Mangio sa isang pahayag na ang 35 pisong dagdag sahod ay nagdudulot ng pagkabahala sa kanilang mga miyembro na nagsusumikap na mabuhay at mapanatiling bukas ang kanilang negosyo. Bagamat may mga kaakibat na hindi maganda, tiniyak ni Mangio na ang mga employers ay nangako na susundin ang panibagong minimum wage na itinakda ng Regional Tripartite and Productivity Wage Boards. Habang binibigyan ng pansin ang pagsisikap ng gobyerno para pagandahin ang antas ng sahod sa bansa, sinabi ni Mangio na krusyal din na ikonsidera ang epekto nito sa mga negosyo, lalong-lalo na ang mga maliliit na negosyo na kailangang umangkop sa karagdagang gastos sa mga manggagawa. Gayunpaman, sinabi ni Mangio na ang aprobadong wage hike ay sapat o patas, lalo na kung ikukumpara sa inisyal na mungkahi na 100 pisong dagdag sahod na masyadong malaki para sa mga employers at posibleng magresulta ng pagsasara ng negosyo at pagkawalan ng trabaho. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinapos na ng Department of Agriculture o DA ang investigasyon sa pagpasok sa bansa ng mga imported na kambing mula sa Estados Unidos na mayroong Q fever. Ayon sa impormasyon, ilan sa mga kambing sa farm ay nagkaroon na ng issues at nagpositibo sa Q fever noong December 29, 2023 bago sila dinala sa Pilipinas. Ang Q fever ay nagdudulot ng malaking panganib dahil maaari itong makahawa sa iba't ibang hayop kabilang ang mga kambing, tupa at baka at maaaring maipasa sa mga tao sa pamamagitan ng kontak sa mga nahawaang hayop o sa kanilang mga likido sa katawan. Nauna rito ang Selection Committee na responsable sa pag-aproba sa pag-aangkat ay nakatakdang magsagawa ng personal na inspeksyon sa farm upang matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng mga kambing. Noong Enero, Pebrero at Abril, nakumpirma na 19 sa 74 na imported na kambing ang nagpositibo sa Q fever. Nauna na ring naglabas ng preventive suspension ang DA sa ilang tauhan ng Bureau of Animal Industry habang nagsasagawa ng investigasyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inilabas kamakailan ng Department of Trade and Industry o DTI ang price guide para sa mga school supply para sa darating na school year. Ang price guide na tinawag na gabay sa pamimili ng school supplies ay dinisenyo para tulungan ang mga consumers na malaman ang nararapat na presyo ng kanilang bibilhin. Kabilang sa mga nakalista sa guide ay ang notebook na dapat ang presyo ay nasa 11.80 hanggang 52 pesos, pad paper para sa grades 1 to 4, 9.50 hanggang 61 pesos, intermediate pad paper, 13 pesos and 80 centavos hanggang 48 pesos and 75 centavos, lapis, 11 piso hanggang 33 piso, ballpen, 3 piso hanggang 33 piso, isang kahon ng crayon na may 8 kulay, 12 piso ang regular at 65 piso ang jumbo. Sharpeners mula 15 piso hanggang 69 na piso, rulers 16 na piso hanggang 29 na piso at erasers sa 450 hanggang 20 piso. Ayon sa DTI, 68% sa listahan ay katumbas ng 80 sa kabuuang 100
117 stock keeping units o SKUs ay gayon pa rin ang presyo katulad sa nakalipas na taon. 8% naman ng mga SKUs ay nagbaba ng presyo habang 24% ay nagkaroon ng pagtaas sa presyo. Pinayuhan naman ng DTI ang mga consumer na tignan mabuti ang mga label ng school supplies. Ang mga label ay dapat naglalaman ng mga importanteng impormasyon katulad ng pangalan at address ng manufacturer o importer. Para sa mga notebook at papel, dapat maliwanag na nakasulat kung ilan ang pahina nito. Hinikayat naman ni Trade Secretary Alfredo Pascual na gamitin ang ibinigay na price guide ng DTI kapag sila ay bumibili ng school supplies. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.